Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na nandito. Inuna ang Panginoon. Amen. Lahat ng nandito ay Pinagpala. tinatanggap ang maraming blessings ni Lord. Diba? And all His, all these things, sabi niya, lahat ng bagay, pagkakalog sa atin ng Panginoon, ng kanyang mga promises. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa oras na to, wala naman bago. Thank you, Sister Ruby. Long time no see. Yung kami met really. Hindi but really. Glad to see you again. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Pagpalain tayo ng Lord. At maganda natin sa pakikinig sa salita ng Lord. Ang ating tagapagsalita ngayon na ginamit ng Lord upang makayag ng kanyang salita ay siya yung anointed siya dancing runner. Siya lagi yung runner sa umaga, lalo sa umaga. Siya na nga namalingki, siya pa naghanda ng mga lutuin. Praise the Lord. Maraming salamat sa buhay na talagang pagpapala sa ministry. Hindi siya nagreklamo kahit napapagod. Kasi lahat naman tayo napapagod. Amen. Kaya maraming salamat sa kanyang buhay at sa oras na ito. Hindi ko napatatagalin pa para marami tayong oras na sa pagkikinig o kaya praise and worship the Lord after the preaching. Amen. Let us welcome. Ngayon tatawagan natin siyang kasi nakailang beses na rin. Sabi ni Pastora kasi, siya ni Pastora naman talaga nagtatalaga sa mga tumatayo dito. Sabi niya, nung linggo pa, sabi niya is, we can call her Pastora. So let us welcome our anointed, very humble servant of God, Pastora Elsie de la Cruz. Pwede tayong magpalakpak. Dapat inang nagpapala ito. Hindi. Wag niyang masyadong ipuka pag kayo magpupukas para hindi siya masyadong space. Get us ready. Pasin ang seatbelt. Ano yung data to? Very bold. Powerful. Good morning, people of God. Good morning. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. We declare Jesus is our Lord. Jesus is our Savior. He is our great comforter, our great provider, our healer, and the soon coming King. Amen. That's why we are blessed forever and we are highly favored by the Lord. Kaya lagi nating tandaan na ang Panginoong Yesus ay malapit na siyang dumating. Kaya lagi tayong handa sa kanyang pagbabalik. Amen. Darating ang araw na ang tao ay hindi nagugutom sa dinapay, kundi sa salita ng Diyos na nagagaling sa bibig ng tao. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa how to condemn every evil tongues na sinabi ng tao laban sa atin. Condemn every evil tongues is speaking against us. Come on. Why I choose condemn? Because ang sabi niya sa Isaiah 54:17, the Lord said, "No weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their vindications is from me, says the Lord Almighty." Ito yung pamana ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. Na kapag may nagsasalita ng hindi maganda laban sa atin, ito ang ating panlaban. Amen? Let us pray. Panginoong Yesus, na may-ari ng langit at lupa, kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Nagpapalinis kami na yung banal na dugo. Lord, linisin mo ang aming puso, Lord. Na kung meron ka mang nakikitang hindi maganda, Lord, patawarin mo kami. Humihingi kami ng tawad, O God. Hallelujah, hallelujah. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita na if we confess our sins,
You are faithful and just forgive us with all our unrighteousness. Sa oras na ito, Panginoon, malayo na kaming kumilos. Holy Spirit, we acknowledge your presence to move. Touch everyone, oh God. Hallelujah. Hindi kami perfect, oh God. Pero alam namin, Lord, ikaw ang magtutuwid sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang aming spiritual eyes. Maging ang aming spiritual ears para maunawaan namin ang nais mo sa oras na ito. Lord, ako'y nagpapakumbaba, wala akong kakayahan. But by your Spirit, oh God, is not by might nor by power, but by your Spirit alone will I deliver your word. Bless all your people, oh God. Forgive us with all our sins, oh God, hallelujah. And right now, we bind and destroy every demonic spirit na naka-associate sa lugar na ito. We declare that no weapon that is formed against us shall prosper in Jesus' name, and we shall condemn every demonic spirit, every evil tongues na sinabi ng kaaway laban sa amin. They will not prevail in our life. Greater is you, O God, that is in us than the devil that is in this world. And we lose only the glory of God in this place. We lose only the Spirit of God in this place. We lose only the anointing of God that break and destroy every gawa ng kahawan. We thank you, Father God. We thank you, Holy Ghost. For you alone, our God, our Savior. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Hallelujah. Sa ating buhay, maraming mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Lalo sa mga huling araw na ito. Alam natin, we are in the last days, kaya ang Panginoon ay nagwa-warning na sa atin na mag-ingat. Pinag-iingat tayo ng Panginoon. Dahil maraming sumisira sa buhay natin, lalo sa ating mga Kristiyano. Bakit sila nagsasalita ng hindi maganda? Ano ang dahilan? Ano ang nagawa natin sa kanila? Sila, itong mga tao na maaring kilala natin, maaring hindi natin kilala, o sila yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga kasamahan sa trabaho. Ang unang dahilan kung bakit sila nagsasalita ng hindi maganda ay because they are so afraid of us. Takot sila sa atin. Bakit? Dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Hindi sila magtatagumpay. Kaya tayo bilang Kristiyano, pinag-iingat tayo ng Panginoon. Ang sabi niya sa Matthew 24 verse 4, mag-ingat kayo upang hindi kayo manilang ninuman. Hindi kayo madaya ninuman. Uso ngayon ang dayaan, lalo sa magkakaibigan. Naranasan kong nadaya sa mga kasama sa mga sinasamahan ko. Noong bago ako dito sa Hong Kong, nirefer ako ng hipag ko sa aking amo. At sinabi niya sa akin na hindi na ako magbibigay ng gantimpala yung parang reward sa kanya na nag-recommend sa akin. Kasi nakishare naman ako sa bayad ng amo ko sa bangko. Lahat ng gastos naghati kami ng amo ko. Kaya ang sabi niya, hindi na ako magbabayad sa kanya. Kasi usually yung mga nagre-recommenda yata is nagbibigay tayo ng reward sa mga nagre-recommenda sa akin. Yun ang mga iba. Kaya sabi ko, oo. Kaya maganda yung samahan namin. Minsan kapag day off, meron pa kaming pakain sa KFC, Cafe de Coral, mga hinihila nila ako sa labas. Kaya lagi akong wala dito. Yung hipag ko, lagi niya akong kinukuha sa labas. Kaya naka-join ako sa organisasyon ng Abante Cagayanos. Doon ako sumasayaw, ganun. Pero dumating yung araw na, nung 3 months ko na dito, nilon na namin ang aking passport. Medyo matagal na magkasama kaming ganun. Kapag ako'y nakakabayad ng utang, kakukuha ko pa lang yung resibo ng aking bagong kontrata, inuutang na naman niya. Ganun ang ginawa niya sa akin. At sa 3 taon na yun, kinukuha niya rin ang aking sahod. Kaya lagi akong wala kasi nakikisama ako sa kanya. Hanggang dumating yung araw na huling pag-utang namin sa bangko.
sinabi niya sa akin na idiretso ko na lang bayaran yung aking utang para pagdating ng ibibigay niya ng buo sa akin yung pera. Umuo naman ako. Tapos noon dumating yung time na kinuha ko na, nakabayad na ako. Sabi ko, kukunin ko na ate yung aking pera. Doon na siya nagalit sa akin at marami na siyang sinabing hindi maganda. Pinagsalitaan ako ng hindi maganda. Bakit? Sabi ko, maganda naman yung kasunduan natin na babayaran mo ng buo. Bakit ganyan? Dahil ako ang kumuha sa iyo dito. Kailangan na bibigyan mo ako ng gantimpala. Ganun ba? Sabi ko. Kaya nag-decide ako na I need to separate myself to her. Naghanap ako ng mga tao na makakasama ko. Gusto ko nang humiwalay sa kanya dahil sa pandadayang ginawa niya sa akin. Kaya nag-focus na ako dito sa church. Sumama na ako dito sa church dahil ayaw ko nang sumama sa kanya. Kaya totoo ang sabi ng Biblia. Dahil nung time na yun, sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 15:33 NLT, bad company corrupts good character. Kung mga taong ganun, mga makakasama natin, mga kaibigan, mga kamag-anak, kailangan humiwalay na tayo kasi mahahawa tayo sa ugali nila. Amen. At kailangan tayong maging matibay, matatag. Dahil yung pera na hindi niya na ibalik sa akin, ay binalik sa akin ng Panginoon. Higit pa sa kanyang mga nakuha sa akin. Kaya, totoo ang sabi ng Romans 12:21 na do not overcome evil by evil, but overcome evil with good. Ano man yung mga ginawa ng tao sa atin, huwag natin suklihan ng masama. Suklihan natin ng mabuti. Natural lang na marami silang sasabihin kasi guilty sila sa kanilang kasalanan ginawa sa atin. Pero we have God who will protect us. He is our friend. He is our Savior, that He will never leave us nor forsake us. Amen? Ang sabi niya din dun sa Romans 12:19, vengeance is mine. Kaya huwag nating suklihan ng masama ang huwag nating suklihan ng masama ang mga taong gumagawa sa atin ng masama, bagkus suklihan natin sila ng mabuti. Amen. Ang pangalawang dahilan kung bakit may mga taong nagsasalita sa atin ng hindi maganda, yun ay dahil naiinggit sila sa atin. They are so jealous with us. Inggit sila dahil nasa atin ang glory ng Lord. Bilang mga Kristiyano, ang glory ng Lord ay nasa atin. Kaya ginagawit ng demonyo ang mga kaaway para tayo linlangin, asarin, tuksuhin, lahat ng masasama ay inaano nila sa atin. Nagsasalita sila ng hindi maganda laban sa atin. Yan ang gawa ng demonyo. Huwag nating kakalimutan that the devil is the father of this world. Wala siyang ginawang maganda. Puro kasalanan, puro paninira ang kanyang ginagawa. Amen. Ang mga tao na iinggit sa atin dahil iba tayong mag-isip. Mga Kristiyano ay isip mayaman. Puro positive mag-isip kahit wala na, alam natin Philippians 4:19. And my God shall supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Alam natin lahat yun. Kaya doon naiinggit yung kaaway sa atin. Amen. Positive tayong mag-iisip, punong-puno tayo ng pangarap, at lahat tayo ay giver sa kapwa, maging sa Panginoon, hindi natin nakakalimutan yun. Kaya ang protection ng Lord ay laging nasa atin. Amen. Ang mga tao, kung saan yung masakit, doon nila tayo inaatake. May magsabi pa sa akin na ako'y napakayabang ko daw. Yun ang sabi nila sa akin. Doon sa amin, wala dito. Kaya ang sabi niya, ako'y mayabang, kung totoong mabait daw ako, bakit ako nagkaroon ng anak na may bukol sa mata? Hindi na daw siya makakahanap ng magandang trabaho dahil sa kanyang itsura. Yun ang sinasabi nila sa akin doon sa amin. Pero hindi ko tinatanggap, nire-reject ko yun. Dahil alam kong binigyan tayo ng authority ng Panginoon na kaya nating i-reject, i-rebuke lahat ng negative na sinasabi nila sa atin.
1 John 4:4. Greater is He that is in us than the devil that is in this world. Hindi sila magtatagumpay. Anuman kahit magsama-sama na sila, hindi sila magtatagumpay sa kanilang masasamang sinasabi sa atin. Huwag nating kakalimutan Isaiah 57:14. 54:17. Yun ang ating panlaban sa mga taong nagsasalita ng hindi maganda laban sa atin. Yun ang pamana ng Panginoon sa atin. Binigyan tayo ng kapangyarihan, hindi sila magtatagumpay sa atin. Amen. Ang pangatlong dahilan kung bakit sila nagsasalita ng masasama, ng mga evil words sa atin, ayon ay dahil they are so threatened by us. Takot pala sila sa atin. Yung demonyo takot sila. Kasi ang mga Kristiyano, sila lang ang may kapangyarihan how to trample down yung gawa ng kaaway. Mga Kristiyano lamang, because the Lord has given us already the power and authority to trample down on snake and scorpion, and nothing will harm us. Walang makakapanaig sa atin, walang makakapanakit sa atin. We are well protected by the Lord. The blood of Jesus is in us. The angel of the Lord is with us. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Yun ang sabi niya sa Psalm 91 verse 7. Amen. Hallelujah. Sa sobrang galit ng kaaway, marami silang sinasabing hindi maganda. At naranasan ko rin yun. Yun nga, yung ipag ko na kumuha sa akin, may masama pala siyang motibo sa akin na hindi ko alam. Ang pinag-awayan namin dati ay tungkol sa pera. Dahil ang aking biyanan ay may utang sa kanya na 120,000, kinuha niya yung bukid na parang sanla kapalit ng pera niya. Pero ang ginawa niyang compounded interest. Yung 120,000 naging 490,000. Yun ang gusto niyang ipabayad sa akin. Kaya niya ako kinuha dito. Ngayon nung nag-refuse ako, sabi ko, hindi naman ako ang may utang, bakit mo gagawin sa akin? Meron akong pamilya na naghihintay ng aking sahod. Bakit mo ginagawa sa akin? Kinukuha mo yung sahod ko monthly. Ikaw nagpapadala sa pamilya ko, pakunti-kunti. Sumunod naman ako lahat, pero ito, hindi ko na yan tatanggapin. Lagi niya akong inaaway. Ang dami niyang sinasabing hindi maganda. Kasi takot na siya na, gusto niya akong gamitin na ibalik ko sa kanya yung pera. Pero nag-refuse ko, ayaw ko. Kaya takot na siya na hindi niya mababawi yung kanyang pera. Lagi niya akong tinatawagan sa aking amo. Kaya sabi ko sa amo ko, I hang up the phone because my sister-in-law is always call me and the baby is sleeping. Just let me know if anything you want me to do, just message me in my phone. Sabi ko sa amo ko. Kaya nagtanong yung amo ko sa akin, bakit? Sabi ko, wala akong kasalanan. Pero pag sumusobra siya, I will fight her, sabi ko sa amo ko. Kasi magkapatid yung aming mga amo. Hanggang such time, ang Diyos ang gumawa ng paraan para lumayo siya sa akin. Nag-for good yung kanyang amo, pumunta sa England, kaya siya nag-for good na rin sa Pilipinas. Ang kanyang buhay ay, sa kanyang pag-uwi, ay bumalik sa wala. Dahil nakikabit siya sa lalaki na may 3 anak na may sariling pamilya pala. Naghiwalay sila ng kanyang asawa, lahat ng kanilang pinundar ay hindi niya nakinabangan. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging palalo sa ating kapwa. Dahil the Lord will opposes the proud and give grace to the humble. Ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para tayo i-lift up. Kahit nasa iyo na ang lahat, kailangan tayong maging humble lang. Huwag tayong palalo. Amen? Sabi niya sa James 4:6, God opposes the proud and give grace to the humble. Kaya kung parehas naman yung pinagdaanan sa akin, huwag tayong manlaban. I-apply natin ang Romans 12:21. Do not overcome evil by evil, but overcome evil with good. Amen. 12:21. Yun lagi ang aking minemeditate pag ako'y nalulungkot. Tapos, lagi akong kumakanta ng worship song. Kinakantahan ko ang Lord kasi lalo na yung mga previous na nangyari sa aking buhay. Ang dami kong nakakalaban, mga kamag-anak.
Umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Wala naman akong nagawang mali sa kanila, pero minsan umaabuso sila. Amen. Pero sabi ng Lord, don't be afraid. I will never leave you nor forsake you. You are my child. Amen. Kaya patuloy lang tayong maglingkod sa Panginoon. Ano man ang ating pinagdadaanan, huwag tayong manghina. Amen. Ang pang-apat na dahilan kung bakit sila nagsasalita ng hindi maganda laban sa atin ay because they will not meet our standard. Mataas kasi ang standard ng mga Kristiyano. Hindi sila natitinag sa lahat ng mga pagsubok dumarating. Hindi tayo nanghihina. Amen. Kaya naman yung magkaaway, gumagawa ng paraan para tayo'y siraan, pagsabihan ng mga masasamang salita. Kaya naman yung ating buhay, minsan imbes na aangat, naging stagnant na lang, hindi na tayo umuunlad. Because may something na binanggit ng tao sa atin. Kaya kahit sabihin natin na makalaya na sana tayo, bakit mas lalo pang dumarami ang problema na dumarating? Yun ay dahil sa mga taong nagsasalita ng hindi maganda laban sa atin. Kasi nasa atin, mataas ang standard natin. Mga Kristiyano, talaga naman na kapag may kailangan, hindi natin nakakalimutan ang Jeremiah 33:3. Call upon me, upon the Lord, and I will answer you and tell you great and mighty things you do not know. Pag marami tayong mga problema, tumawag lang tayo sa Panginoon. At huwag tayong lumaban sa mga taong gumagawa sa atin ng masama. Bahala na ang Diyos sa kanila. Basta mag-focus tayo sa Panginoon. Amen? Halimbawa, ang ating mga magulang, they give the best to us. Pinag-aral tayo, binigyan tayo ng magandang kinabukasan, sa kabila ng maraming masasakit na salita na dinanas nila sa mga kamag-anak din, mga kapatid nila, dahil hindi nila ma-meet yung standard ng mga magulang natin. Gusto ng mga magulang na the best ang ibibigay niya sa atin. Kaya lahat tayo ay the best din ang tinatanggap natin mula sa Panginoon. Bakit kung tayo the best ang gusto nating ibigay sa mga anak, bakit ang mga magulang the best ang bibigay niya sa atin? How much more ang ating Ama na sa langit? Lahat ng bagay sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ay para sa Kanya. Kaya habang tayo naglilingkod, the best din ang binibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Yun ang dahilan kung bakit maraming naiinggit sa atin. Amen. Pero sabi nila, lahat ng mga pinagdadaanan natin sa James 1 verse 2, consider it pure joy. Amen. Consider it pure joy. Lahat ng mga sinasabi nila, huwag natin silang patulan, huwag natin silang pabayaan lang natin sila, bahala na ang Diyos sa kanila. Amen? Amen. Dahil alam natin na kapag ang Diyos binuksan niya ang pagpapala para sa atin, wala nang makakapagsara nito. Amen. The best ang ibibigay ng Panginoon sa atin. We are joint heirs. Tagapagmana tayo ng kaharian ng Panginoon. Yun ang sabi niya sa Romans 8:16 and 17. Ang ating Ama sa langit ay napakabuti, mabait, at ayaw niya na maging kawawa ang kanyang mga anak. Ayaw niya rin na maraming mga taong nagsasalita ng hindi maganda laban sa atin. Alam niya yan, bilang niya yan, kilala niya ang mga iyon. Kaya ang sabi niya nga, vengeance is mine. Nasa akin ang paghihiganti, sabi ng Panginoon. Kaya huwag na lang tayong maghiganti. Hayaan niyo silang magsalita ng hindi maganda. Para ang pagpapala ng Diyos ay bubuhos niya sa atin. Kung binuhos na niya, wala nang makakapagsara. Kaya tanggapin na natin ang pagpapala. Ang anointing, lahat pera, lahat na yan, tanggapin na natin sa Panginoon. Hayaan niyo yung mga taong nagsasalita ng hindi maganda laban sa atin. Dahil mamanahin natin lahat ng blessings, all the blessings, sabi niya, ang ipamamana ng Panginoon sa atin. Provision and riches in this world. Dahil kung ano ang para sa Ama, yun din ang para sa kanyang mga anak. Sa atin, na kanyang mga anak. Yun ang sabi niya ng 1 John 10:10. You may have it more abundantly.
John 10:10, yes. I come so that they may have life and they may have it more abundantly. John 10:10, sorry. Diyan pala yun. Ang 5 dahilan kung bakit nagsasalita ang mga tao na hindi maganda laban sa atin ay because they seen the glory of God of us. Ang glory ng Lord ay nasa atin kasama natin. Ayun ay alam ng kaaway. Kaya gumagamit siya ng ibang tao para tayo'y siraan. Marami silang sinasabi sa atin na nakakapanakit sa atin. Pero huwag natin kakalimutan, the glory of the Lord is always with us. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kailangan maging matatag tayo, matapang, at magbabad sa salita ng Panginoon. Lahat ng evil tongues na sinabi nila sa atin, they will not prevail. Amen. Amen. Ang Diyos mismo ang bahala sa kanila at ang Diyos mismo ang magpala sa ating buhay. Ang Panginoon ay napakabuti. Alam niya yung tapat na naglilingkod sa Kanya. Alam niya yung mga anak niya na laging nakapokus sa Kanya. Amen? Kaya ang glory ng Lord ay nasa atin. Amen? Nasa Kanyang mga anak. Isaiah 22:22, ang sabi niya, the key and the key of the house of David will I lay upon his shoulder. So he shall open and none shall shut. And he shall shut and none will open. Lahat ng pagpapalang para sa atin, wala nang makakapagsara kung binuksan na yun. Kaya maraming nagsasalita ng hindi maganda laban sa atin. Because ang mga Kristiyano, lahat puro matyaga, masisipag, laging positive tayong mag-isip. Kaya doon nagagalit ang demonyo sa atin. Ayaw niya na maging matuwid tayo, pero wala na siyang magagawa dahil meron tayong Kristo. Greater is He that is in us than the devil that is in this world. Amen. Ang sabi niya doon sa, kung ano man, lahat ng iyong pangangailangan, tumawag ka na sa Panginoon. Ang sabi niya doon sa John 14:14, you are servant the mighty. You can ask anything in my name and I will do it for you. Ano ba ang pangangailangan mo sa Panginoon? Anong kahilingan mo sa Panginoon? Kailangan mo ng faith, increase your faith. Kailangan mong bumalik sa Panginoon. Kailangan mo restore ang restoration ng iyong asawa sa mga anak, yung mga anak na nagre-rebelde, sa mga magulang. Tumawag ka na ngayon sa Panginoon and God will do it for you. Amen. Amen. Yung trabaho natin, yung promotion natin, for God, all things are possible. Amen. Hallelujah. Yung kahilingan ko araw-araw na paliitin yung bukol ng aking anak at binigay siya sa akin ng Panginoon. Ganon din sa ating lahat. Anong kahilingan natin sa Panginoon? Ibibigay yan ng Panginoon sa atin. Receive it by faith. Hayaan yung mga nagsasalita sa atin ng hindi maganda. Matatalo sila. Amen. Hallelujah. May nagsabi sa akin na ang bukol, doktor, ang bukol ng aking anak ay habang lumalaki ay lalaki rin yung bukol niya. Pero sabi ko, hindi ko tinatanggap yun. Noong bata pa, kaya ako nagpursige, magtrabaho, mag-abroad dahil gusto kong ipa-opera ang aking anak. Pero hindi na pala inalaw ng Lord kasi nireceive ko na yung miracle para sa aking anak. Kasi everyday, na ako yung, everyday, every minute, pag maalala ko yung anak, Lord, bigyan mo naman ng miracle healing yung aking anak kasi naaawa na ako sa kanya. Habang lumalaki, hindi siya lumalabas, nandun lang siya sa loob ng bahay, sa kwarto. Pag ako'y tumatawag, nasa kwarto lang, wala nang ginagawa doon, nagse-cellphone lang. Kasi ayaw niyang makihalubilo sa mga tao dahil sa kanyang itsura. Sabi ng doktor, habang lumalaki yung aking anak, lumalaki rin yung bukol niya. Kaya kailangan ipa-CT scan kung ano yun. Ang sabi niya is, hydrocephalus meningocele. Meron daw nakabukas na nerves sa kanyang mata na nakakonect sa kanyang brain, kaya doon lumalabas yung tubig na pumupunta sa kanyang mata. Pero praise God, dahil nireceive namin ang kagalingan mula sa Panginoon by faith. Lakasan natin ang pananampalataya, ang ating faith, ano ang kahilingan natin sa Panginoon. By faith, receive it in the name of Jesus. For with God, all things are possible. Amen. Luke 19:26. Amen. Hallelujah. Ang pang-anim na dahilan, ito ng last.
kung bakit ang mga tao ay nagsasalita ng hindi maganda laban sa atin, ay because they seen the glory, they seen the beauty of God in our life. Totoo yung sabi ng mga nagpo-comment minsan sa ating post na you are beautiful inside out. Amen? Lahat tayo magaganda. Magaganda na yung itsura, magaganda pa ang ating puso. Kaya, ang taong nagagalit sa atin, marami silang sinasabing hindi maganda laban sa atin. Lalo nung tayo na born again. Kung sino pa yung malalapit natin kasama, sila pa ang nagsasabi ng hindi maganda sa atin. Mga kaibigan natin, hindi natin napagbigyan, ang dami nilang sinasabing hindi maganda laban sa atin. Mga kamag-anak, mga pinsan, sila ang nagsasabi ng hindi maganda laban sa atin. Nung tayo na born again, maraming nabago sa ating buhay. Nabago yung ating desire. Yung desire ng ating puso nabago. Hindi na tayo maramot. Kung may nangangailangan, tayo na ang nag-volunteer na tumutulong. Amen? Hindi rin tayo nawawalan kasi alam natin ang Philippians 4:19 na ang Diyos ang nagsusupply lahat ng ating pangangailangan. Ang hilig natin puro sa Panginoon na. Dati ang hilig natin, yung mga worldly things, mga worldly songs, mga worldly dance, yung kung mag-open ako ng Facebook, nakikita ko yung mga kabataan na titiktok. Sabi ko, Lord, bless them. Kasi ang sagwang tignan yung kanilang pagsayaw na it's satanic, di ba? Yung mga pagsayaw nila, parang satanic dance talaga yung mga ginagawa ng mga bata. Turuan natin yung mga anak natin, huwag na silang mag-tiktok, nakakahiya sa Panginoon. Maging tayo, huwag din tayo mag-tiktok. Sumayaw na lang tayo ng holy dance, sumayaw na lang tayo ng tambourine, o kaya mag-aral na lang tayo ng salita ng Panginoon para mabago ang ating buhay. Amen. At lagi nating unahin ang Panginoong Hesus. Matthew 6:33. Kaya lahat tayo puro maaga dahil we expect every day na may gagawin ang Panginoon sa atin. Amen. Amen. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Kaya wag na natin gayahin ang mga makamundong bagay. Romans 12:2. Bago na tayong nilalang. Amen? Lahat tayo bago na. Yung pananamit natin bago na rin. Huwag na tayong manimit ng maiksi. Yung mga may butas-butas, nakakahiya kay Lord. Amen? Hindi naman natin piniplease yung tao eh. Ang Lord ang ating piniplease. Kung ginawa natin yan, matutuwa ang Diyos sa atin. Ay, ang anak ko, ang bago na. Lagi na siyang maaga, lagi na siyang kaya yon. At huwag din tayong magsasalita ng hindi maganda laban sa magulang natin. Amen. At sa mga nakakatanda sa atin. Masama yun. Amen. Amen. Kaya nga nung bata tayo, sinabihan tayo ng magulang na igalang mo ang iyong mga magulang, igalang mo yung nakakatanda sa atin. Kasi iiksi ang buhay natin pag ganun, pag tayo nagsasalita ng hindi maganda sa mga magulang natin. Pero pag binibless natin ang mga magulang natin, minamahal natin sila, binibigyan natin sila ng pagpapala, pinapakita natin na mahal natin sila. Kasi sila nahihiya silang magsabi na ipadama mo yung pagmamahal. Gusto naman nila, namimiss nila yun, pero hindi naman pwede na, anak, ano yung lambingin mo naman ako, hindi. Nahihiya sila. Kaya tayo na ang nanay, nagsahod na ako, eto, pambili mo ng grapes. Yan ang ginagawa ko sa aking ina. Hindi man malaki ang aking binibigay, pero pag ako'y nagsumasahod, ito yung pambili mo ng grapes, inang. Kasi noon nga, yung takam na siya sa grapes, hindi ko makalimutan yon. Umuwi ako, kasama niya ako, takam. Anak, yun ang sarap ng grapes. Sabi ko, magkano ba yung grapes? 280 pesos. Inang, nakangininamot. Kita siya, kurang. Hindi kasi, nasaktan ko siya. Hindi niya pinaano, pero nasaktan ko siya. Hindi ko binilahan talaga kasi ang lima nga. Hindi ganun. Kaya pag ako'y sumasahod ngayon, hindi ko makakalimutan. Inang, ito yung pambili mo ng grapes. Natatuwa na lang siya. Yung sobra, ibili mo na rin ng gatas.
Amen. Ganun ang gagawin natin sa mga magulang natin para hahaba ang buhay natin at mas lalo pa tayong pinagpapala ng Panginoon. Mahalin natin ang mga magulang. Maging dito sa ministry, mahalin din natin ang mga leader natin. Huwag natin silang kontrahin. Ayaw ng Panginoon yun, yung kinokontra natin ang leader. Ayaw ng Lord yun, dapat mahalin natin sila. Mahalin, igalang natin ang mga leader natin. Dahil sila ang nagpapala din sa ating nananalangin at disiplina. Parang mga tunay din nating mga magulang. At mas lalo nating mahalin ang mga pastor. Ang mga pastor natin, ang mga nag-aalaga sa atin, huwag tayong magre-rebelde sa mga pastor. Ayaw ng Panginoon yun. Kung anong sinasabi nila, yun ay totoo. Dahil sila ay galing sa puso ng Panginoon na tinalaga na mag-alaga sa atin. Ang mga pastor, mahalin natin sila. Amen. Ipadama natin sa kanila na mahalaga din sila sa atin. Naghihirap sila na nananalangin araw-araw, nasaan na kaya sila, ano kayang ginagawa nila. Ang dami nilang sakripisyo, hindi lang natin alam, pero dapat tignanin natin yung mga sakripisyo nila para sa atin. Huwag na huwag tayong magre-rebelde sa mga pastor natin. Huwag tayong magsasalita ng hindi maganda laban sa atin. Sila ay galing sa puso ng Panginoon, ang mga pastor na nakatalaga sa atin, nag-iinga sa atin. Sila ay galing sa Panginoon. Hindi lang sila basta-basta na-assign dito. Yun ang sabi niya, Jeremiah 3 verse 15. Kung babasahin natin. Amen. And I will give you a pastor according to my heart. Galing sa puso ng Panginoon yung mga pastor na nag-aalaga sa atin. Which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Kaya dapat mahalin natin ang ating mga spiritual parents. Ipakita natin na mahalaga sila sa atin. Huwag natin silang lapastanganin. Dahil pag ginawa natin yon, ang Diyos mismo ang nilalapastangan natin. Amen. Kaya huwag na huwag tayong magsasalita ng hindi maganda laban sa ating mga pastor. Amen. Huwag din tayong magsasalita ng hindi maganda laban sa mga leader natin. Hindi yun maganda. Matagal na tayong Kristiyano, kailangan mabago na lahat sa atin. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kailangan baguhin natin yung ating pag-uugali. Ang Lord ay nangungusap sa atin sa 2 Corinthians 7:14 that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and heal their land. Amen. Kung hindi pa tayo tumalikod sa mga masasama nating ginagawa, ano ang mangyayari sa buhay natin? Ano yan natin? Jeremiah 3:15. And I will give you a pastor according to my heart. Ang mga pastor natin na nakatalaga dito ay bigay yan ng Panginoon sa atin. Kaya hindi natin sila pagsasalitaan ng hindi maganda. Huwag natin silang lapastanganin. Huwag tayong magrebelde sa kanila. Mahalin natin sila. Hindi ba tayo nahihiya? Sila nananalangin para sa atin. Pinagpipray tayo. Lahat ginagawa, nagsasakripisyo sila para sa atin. Kaya dapat maging humble tayo. We pray to God, seek God's face, and turn from our wicked ways. Lahat ng mga wicked ways natin, lahat ng mga nagagawa nating hindi maganda, kalimutan na natin. Malapit nang dumating ang Panginoon, mga kapatid. Marami ng sign na nangyayari. Kung basahin natin ang Matthew 24, nandun lahat. Pero sabi niya doon, this is yung umpisa pa lang ito ng galit ng Panginoon sa mundo. Sobra ng makasalanan ang mga tao. Amen. Kaya magsisi na tayo. Manumbalik tayo sa Panginoon. Ate, tapos na. Sana mga kapatid, meron kayong natutunan sa aking naibahagi sa inyo. Kailangan mag-ingat tayo sa ating pananalita. Huwag tayong maging palalo. Huwag tayong maging mataas sa kapwa. Humble lang tayo. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Kung tayo nahihirapan, alam natin ang Diyos ay kasama natin. We no longer slave to fear.
remember, we are a child of God. Amen? If we are a child of God, no weapon that is formed against us, lahat ng mga masasamang salita na sinabi nila lahat sa atin, hindi magtatagumpay. Greater is He that is in us than the devil that is in this world. Yan ang salita ng Panginoon. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. We are a child of God. Tayo na po ay tumayo. Kantahan natin ang Panginoon sa kabutihan niya sa atin. Kasama natin siya. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Alam namin, Panginoon, nagalap na ang kasamaan dito sa mundo. Maraming nagsasalita sa amin ng hindi maganda. Kaya naman ang buhay namin minsan hindi na umuunlad. Bagkus, Panginoon, maraming mga problemang dumarating. Pero alam namin, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan. Because we are a child of God. We are more than conqueror. That no weapon that is formed against us shall prosper. And we shall condemn every evil tongue na sinabi ng kaaway laban sa amin. Lahat ng sinabi ng kaaway laban sa aming kalusugan, na kami laging may sakit at may sakit at may sakit. Alam namin, Lord, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Sa mga latay mo kami gagaling. Hindi magtatagumpay ang sinabi ng tao sa aming buhay. Sa aming mga anak na sila hindi makakatapos sa pag-aaral. Lord, ano ang sinabi ng tao sa kapangyarihan mo? Wala, Panginoon. Lahat ng sinabi ng tao na hindi maayos ang aming pamilya. For you have given us the power and authority to destroy that word. In the mighty name of Jesus. Mga kapatid, humiling na kayo sa Panginoon ngayon. Kung meron man nagsasabi sa inyo ng hindi maganda, isipin nyo, you are a child of God. Hindi sila magtatagumpay sa lahat ng kanilang sinabi laban sa iyo. The glory of the Lord is in you. The power of God is in you. Hallelujah. Thank you, Father God. Lord, deliver us, Lord God. Deliver us and set us free, oh God, in the name of Jesus. We are a child of God. No weapon that is formed against us shall prosper. Thank you, Lord. At alam namin, Lord, lahat ng nawala sa amin sa panahon ng aming kahinaan. Alam namin, Lord, tutublehin mo ito. Sapagkat alam mo yung puso namin, Lord. Lagi kaming humble na nagpapakumbaba sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ikaw lamang ang tamang-tangi naming kablihan. Ikaw lamang ang tamang-tangi naming pag-asa, Lord, sa buong mundo ito nangyayari. Ikaw lamang ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may sakit, Lord. Lalo, Lord, yung pandemic na ito, Lord God, na walang katapusan. The devil is already defeated 2,000 years ago. Lahat, Panginoon, nang infected sa virus na ito, sila ay gagaling, oh God. Lord, have mercy on us, oh God. Forgive us, Lord, with all our sin. Tama na, Lord, yung galit mo sa buong mundo, Panginoon. Iniiwan na namin yung masasama namin ginagawa, oh God. Salamat, Lord. Baguhin mo kami ngayon, Lord God. Baguhin mo yung aming mga pananalita. Kung kami naman, Lord, nakakasakit sa aming kapwa, Lord, patawarin mo kami. Hindi kami naging maingat sa aming pananalita. Lord, patawad,
Lord. Alam mo, Lord. Kantahan natin ang Panginoon. Tayo'y kanyang anak. Huwag tayong matakot. Ano man ang ginagawa ng kaaway sa atin, huwag tayong matakot. Isipin natin, we are a child of God. Thank you, Lord.
devil are already defeated 2,000 years ago. They will not prevail. They will not prevail over our life. In the mighty name of Jesus. You rescued me and I can stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. Hallelujah. Lord, we thank you. Lord, we bless you. Lord, we glorify your name. We are more than conquerors because of you. No weapon that is formed against us shall prosper, O God. And we shall condemn every evil tongues na sinabi ng tao laban sa amin. They will not prevail in the mighty name of Jesus. Greater is you, O God, that is in us than the devil that is in this world. We are more than conquerors. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng sinabi nila laban sa aming mga anak, Lord, we destroy them in the mighty name of Jesus. For you have given us the power and authority to trample down on snake and scorpion, and nothing will harm us. Nothing will harm our family. Nothing will harm our future. We are a child of God in the mighty name of Jesus. We thank you, Father God. We bless you forever and ever. To God be all the glory. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Sila na ate. Sige, Jen. Aloy na, Bibi. Sila. Para ka na, Ikaw na sana pumunta. Lord, maraming salamat. Ngayon, Panginoon, ay dadako sa kawangan. Maraming salamat, Panginoon. Hindi namin makakalimutan ang sakripisyo mo para sa amin. Dinanas mo ang mahabang sakripisyo sa mga latay mo. Kami gumaling, Panginoon, sa iyong tugunan na buhos, Lord. Hindi namin makakalimutan yun. Ikaw naman ang kasalanan. Ikaw ang naglasap ng aming mga kasalanan. I-bless mo, Panginoon, ang mga anak ko na magdadala ng mga kumunyo na ito. Ano man ang kanilang kahilingan, Lord. Kung meron mang nagsasalita sa kanila ng hindi maganda, hindi sila magtatagumpay dahil sila ay mga anak mo. Lahat ng kanilang plano, Panginoon, sa kanilang buhay ay magtatagumpay. Maraming salamat sa buhay ni Berly, O God. Ano man ang kanyang kahilingan, yung kanyang kagalingan, Lord, alam namin sa mga lahat mo siya ay kagaling. Hindi namin tinatanggap lahat ng sakit karamdaman sa kanyang katawan. Right now, siya ay magaling sa pangalan ni Jesus. Jesus. Maging kay Nora, O God, salamat sa kanyang buhay. Nakikita mo, pagpalain mo siya. From her chibot, ano man ang kanyang desire, O God, let it be. Whatever be the desire of your heart, you will grant her in the mighty name of Jesus. Maging kay Jersey, Panginoon, maraming salamat sa kabaitan niya, sa kabutihan niya para sa iyo, Lord God. Wala siyang iniisip, kundi laging ikaw, Panginoon, lagi kanyang inuuna. Pagpalain mo siya, maging ang kanyang pamilya, Lord, at ganun din sa kanyang anak na nalapit ang kanyang birthday, Lord. We declare good health, long and satisfied life in Jeremiah 29:11 sa kanyang
anak in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo nga po sila in Jesus' name. Pwede. I-distribute na natin ang apay at muli ang Diyos. Meron na kayong lahat. Tayo po'y pumikit at manalangin. Alalahanin natin ang sakripisyo ng Panginoon. Na ang tinapay na ito ay simbolo ng kanyang katawan. Sa inilatigong bakal, pinugbog. Lord, at ganun din ang Diyos na ito. Nagsisimbolas ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Lord, maraming salamat sa sakripisyo mo. Maraming salamat, Panginoon. For I received from the Lord, it shall also given us to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread. And while he is given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. And whatever you drink this bread, and you eat this bread, and you drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Kainin natin ang tinapay at isunod natin ang Diyos. Yung hindi po kami nagkakasakit, Lord Jesus. Yung tinatalokbungan po kami. Yung pakpak po, Lord Jesus. At talagang ako ang kapurihan para ngayon in Jesus' name. Panginoon, tayo ay mabigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Mabalik, siksik, liglig at umaabang.
Salamat anin ko sa katawan sa oras ito sa lapit sa minig mo. Thank you, Lord Jesus. Pinagkaloob mo sa oras na ito, Lord. Salamat po na hindi mo pinayaan si Sister Elsie na Hallelujah! Is everybody blessed? Pumalakpak up tayo sa Lord! Amen! Hallelujah! Makipag-isa po tayo sa panghuling panalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan. Ama, salamat po muli, Panginoon, natapos na ang aming gawain sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan, na aming napagbulay-bulayan, O Lord. Lord, magsilbi, Panginoon, ang mga salita mo, O God, nabinti sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O God, natutubo ito, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa ginamit mo, O God, na naghayag. Pastora Elsie, Lord, ibalik mo, Panginoon, ang nawalang kalakasan, Lord God, sa kanya. Maging, Panginoon, dalangin namin, O God, ang blessing mo, Lord God, sa kanya, sa kanyang pamilya, Panginoon, maging sa kanyang amo, Panginoon. Patuloy mo siyang samahan, Panginoon, sa marami pang lakad, O God, patungo sa iyo, Panginoon. Lord, lahat kami, Panginoon, na naririto, O God, samasamahin mo, Panginoon, na i-bless, samasamahin mo, Panginoon, O God, Lord Jesus, na pagkalooban, O God, ng kalakasan muli, O God, sa aming pagtatrabaho sa isang namang linggo, O God, na darating. Lord, tinataas namin lahat ng bagay sa iyo, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, ang aming mga amo, Panginoon, na pinaglilingkuran, O God, higit sa lahat, O God, increase our faith, O God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, lahat ng gawa ng aming mga kamay, Panginoon, na i-bless mo, O God. Lord, patuloy rin namin tinataas, O God, si Pastora Banji sa iyo, O God, buong sambahayan, O God, yung JCTD, O God, palawigin mo pa, O God, in the mighty name of Jesus. At God, hindi kami matatakot sa anumang COVID, O God. Lord, patuloy pa, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon, ay paapuyin mo, Panginoon, bigyan mo, O God, ng buhay, bigyan mo, Panginoon, ng apoy, Panginoon. At Lord, ang apoy na ito, O God, ay magsisindi, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Lord, we give you back all the honor. We give you back all the honor and praise, O Lord, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Sa maghapon, O God, i-bless mo aming mga kapatiran, O God, na kung saan man, O God, ang aming pupuntahan, Lord, kami po, Panginoon, ay ingatan mo. Lord, salamat, Panginoon. We give back all the honor, all the highest praise and adoration unto you in the mighty name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. And every children of God says, Amen. I'm so blessed.